Dito, ang inyong sumbong siguradong may respondeng katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sino man ang nangangailangan. Ngayong gabi sa Responde, Mata ng Mamamayan. Expose. Pagsunog sa isang motorsiklo at tricycle na huli sa kamera. Mga may pakana, nag-trip nga lang ba? Batang parking boy sa Banawe, nagbalik na mga alahas sa mag-asawang nakahulog nito. Viral ngayon, isang delivery rider na may kapansanan nang hingi ng responde. Lagi nilang sinasabi sa akin, ingat lang lagi, ingat, ingat. Kumbaga, dun sila concern. Ang panghanap buhay na mag-asawang Jason at Sandy naglaho na lamang sa isang iglap. Ang payapang gabi kasi nila nabalot ng tensyon nang sila ba na hindi pa kilalang grupo ng mga kabataan ang kanilang motor at tricycle. Ang ginawang pananabutahe ng mga bata, nahagi pa ng CCTV camera. Makikilala pa sila? Yan pong ating pong tinutukan. Nangangalit na apoy ang gumising sa mag-asawang Sandy at Jason pasado 12:00 na madaling araw nung nakaraang buwan. At ang nasusunog, ang kanila na palang tricycle at motorsiklo. At dahil sa matinding pagkadismaya sa nangyari, siniwalat nila ito sa social media. Hindi para kumuha lamang ng simpatya, kundi para magbigay babala, lalo na sa kanilang mga kabarangay. Sinadya ng responde team ang lungsod ng Antipolo para makuha ang buong detalye ng insidente mula mismo sa uploader na si Sandy. Dito namin sila natagpuan sa Lores Country Homes. Tanaw na ang sunog na motorsiklo at tricycle. Napansin din namin ang isang sasakyang nadamay din sa munay pananabutahe. Nakausap namin si Jason at ayon sa kanya, sa tagal niyang residente sa lugar, hindi niya inakalang mangyayari ito, lalo na sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Elementary pa lang po ako, dito na ho kami. Sa haba naman ho ng pagtira namin dito, okay naman ho. Ito lang po talaga, nabigla lang ho kami sa pangyayari. Ang mahimbing niyang pagtulog, napalitan ng takot at pangamba. Yung anak kong bunso, bigla po akong ginising na, Papa, nasusunog na yung motor nyo. Tapos, dali-dali po akong tumayo. Kasi tulog po ako pagod. Tapos pagkatingin ko po doon sa motor ko, ang lakas na po agad nung apoy. Akala ko po kaya ko pang apulayin. Pero nawala na po ako ng pag-asa, kaya ang inaano ko na lang po yung pamilya ko kasi nasosuffocate na rin ho kami. Kasi dito po pumapasok yung usok. Mabuti na lamang ay agad na rumisponde mga kapitbahay niyang nagulantang din sa pangyari. Para makaligtas, kaso nataranta na rin ho kami. Hindi namin alam kung anong gagawin namin kasi ho, tsaka nagsisigaw na rin ho sa kapitbahay. Buti na lang po yung mga kapitbahay ho namin, nagtulong-tulong po para apulayin yung apoy. Dahil sa nangyaring ito, agad na inireport ni Jason sa Bureau of Fire Protection, Antipolo City Police at maging sa Barangay San Roque ang insidente para agad itong maimbestigahan. Kasi nga sabi ko, dapat maano tong ngayong gabing to, ma-solve din to kasi grabe yung nangyari. Nag-report din po ako, tsaka sa barangay, nung madaling araw din po yun. Kahit gulong-gulo pa yung isip ko kasi gusto ko nga mabigyan katarungan yung nangyari sa mga napundar ko. Pero mas lalo pa silang nagulat nang mapanood ang mga kuha ng CCTV ng kanilang mga kapitbahay. Lumalabas kasi na pawang mga kabataan na nagtitrip lamang na siyang may pakana
ng panununog ng kanilang mga sasakyan. Buti nga po, may CCTV po yung kaharap namin bahay na si Camila po. Nag-ano naman po siya na tignan po namin, reviewin. Yun naman po, tsaka yung isa pong kapitbahay ko po dyan, isa rin pong binigay naman po agad yung video at pinakita na ganto-ganto yung ginagawa ng mga kabataan bago po mangyari yung sidente. Sila, opo, kitang-kita po. Hindi lang po yung hagip yung NMAX, yung isang motor. Ang nakikita lang po sa camera yung tricycle. Pero yung mga suspect po, kitang-kita medyo nag-ano pa nga ho sila parang kung paano gagawin nila. Yung mga nagpaplano po. Ayon pa kay Jason, mukhang dayo ang mga nasabing kabataan. At dahil malabo ang kuha ng CCTV, hindi nila agad matukoy kung sino-sino ang mga kontrabida sa video. Hindi nga po kasi parang hindi po sila tiga rito. Ayun po, meron naman po akong witness ang sabi raw po, namukhaan po yung isa. Kaso, wala ho nga kami makitang CCTV na malinaw, kaya hindi rin po namin masigurado kung yung po talaga. Siguro po mga 17, 18 o to 19. Iniisip ko rin po talaga, lalo na sa akin, kung may nakaway ako, wala naman po. Tapos nakaalitan, wala naman po. Kasi lalo na sa mga binatilyo, napakagaling ko po makasama, lalo na sa mga kabarkada ng mga anak ko po. Wala ho kung pinamemerienda ko pa nga ho sila. Kaya wala po, ang anak ko po, wala naman daw. Wala naman raw siya nakakaaway. Dahil dyan, agad kaming nakipag-ugnayan sa Barangay San Roque upang alamin kung ano ang kanilang mga naging responde sa insidente. Nung nangyari po yung nasunog yung motor at saka tricycle, tumawag po yung sitio chairman namin, presidente ng Homer, si Chairman Nick Garcia. At agad pong responde yung mga tanod at the same time yung aming rescue na fire truck. Pag ganun po kasing residensya lang na-advise sa amin is tumatawag din po kami ng Bureau of Fire. So, para at least ma-control po agad namin yung sunog. Pagdating po namin doon, nakita po namin yung isang NMAX at saka yung isang tricycle na nag-aapoy. So, meron po kaming fire extinguisher. Una, fire extinguisher lang po muna yung pinampatay namin. And then, after po noon, saka po namin binombahan ng tubig. So, naapula naman po agad at hindi po ganun kumalat at hindi po nakadamay ng bahay or ano pa mo pong sasakyan doon. Agad din nagsagawa ng investigasyon ng barangay at nangalap ng iba't ibang kuha ng CCTV sa paligid para tukuyin ang may mga pananagutan sa insidente. Time na yon kasi may CCTV naman po yung kaharap bahay, tiningnan agad namin, kasama namin ng aming tanod, Bureau of Fire, tapos pulis po at kami po. Lahat po ng area na merong CCTV dun sa Lores na mga nakakabit is pinuntahan po namin. Kahit po yung dito sa amin sa CCTV sa amin is tiningnan din po agad ng mga tanod namin at saka ng pulis namin na si Sir Bakay. Inabot po kami ng umaga sa pagkuha ng mga CCTV. May mga residente rin po na meron po may CCTV na ibinigay po sa amin yung video. Doon po sa CCTV na nasa amin is wala talagang lumabas doon sa gate, sa mga gate na doon sa Lores. Wala talagang lumabas na mga kabataan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng oras-oras sa pagruronda ang kanilang barangay upang matiyak na hindi na ito mauulit. At lumabas sa investigasyon, parang wala namang kagalit, wala namang away. Ang lumalabas sa investigasyon po ng aming tanod at ng PNP ay parang trip-trip. Ngayon po. Kaya ang ginawa po ng barangay at PNP, nagkaroon po ng solusyon na mag-robbing sa ganon sa Lores para po maiwasan muli po yung pagka-insidente nangyari. At nag-utos na rin po si Mayor, nakarating po sa kaalaman ni Mayor John Inares, nag-utos na po siya para po masolusyonan po yung naging problema sa Lores Subdivision. Ano po namin, kabataan talaga ang nakita. Kaya kami gumawa ng paraan sa mga sityo namin na tingin-tingin po sa mga kabataan at higpitan natin mga kabataan sa oras ng 10 oras ng gabi. Payo rin nila na sana'y mabantayan ng mga magulang ang kanilang mga menor de edad na anak. Dahil ang insidenteng ito, hindi lang perwisyon dulot. Bagkus, maaari ring malagay sa peligro ang buhay ng ninuman.
Yung nga po yung nakakatakot kasi minsan alanganing oras po talaga. At pag hindi ka maagap lalo na po sa sunog, pag hindi ka po maagap, mas marami pa po ang madadamay. Especially pag sa residential po ang sunog, marami pong bahay ang pwedeng madamay at marami pong ari-arian ang pwedeng mawala. Minsan po baka may madamay pang mga tao. Si Jason, nais na magpatuloy na humanap ng hustisya hindi lamang para sa naamo niyang mga gamit, kundi maging sa naranasang trauma na idinulot nito sa kanyang pamilya. Minsan babantay kami mga pinsan ko dyan kasi nga baka bumalik o ano nang gawin. Mamaya bahay na po sunugin. Kaya masyado ko kami na trauma. Grabe yung ginawa. Halos tulad niyan, imbis na hindi na ako kami mamasahe po, gastos po. Sobra po, sobrang malaki pong kawalan. Grabe po yung ginawa nila sa amin. Motor ko, yung tricycle ko kasi may tindahan po kaming sari-sari store na maliit po eh. Ang nakakatakot po doon, bro nyo, bata pa lang nga ho sila. Lalo na pag nagsitanda yung mga yan. Bro nyo, naging binata rin ho ako. So yung ginawa ko lang yan, hindi ko kaya yan. Silang pagkakataon na nabunyag natin dito sa programa, ang mga kabataang nasasangkot sa karahasan. Totoong nakababahala na ang mga insidenteng ito. Kaya tapila ng programa, tutukan ng otoridad ang tila paglalaanan ng mga kasong ito sa ating lipunan at huwag natin itong baliwalain. Dahil silang mga kabataan man ay biktima rin ng kanilang kamusmusan at dapat din silang respondehan bago pa mahuli ang lahat. We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Nag-viral ang post ng delivery rider na si Nathaniel dahil sa paraan niya ng paghingi ng tulong na kunin ang kanyang serbisyo bilang delivery rider. Bukod pa rito, may sakit na asma ang kanya pong ama. Ngunit ang mas nakamamangha, si Nathaniel nagtatrabaho sa kabila ng kanyang pagiging person with disability. Ang natatangi niyang kwento, panoorin po natin. Viral kamakailan sa social media ang isang delivery rider na ito. Sa Facebook post kasi na nagpakilalang si Nathaniel Sagun, naghahanap siya ng mga customer na gustong magpa-deliver sa kanya ng pagkain o kaya na may grocery. Kailangan umano niyang maghanap buhay dahil may magulang siya na may sakit na asma. Nag-iipon din umano siya ng pera para makalipat sa isang maayos na bahay. Ngunit ang mas nakamamangha, si Nathaniel ay isang person with disability na nagpursiging magtrabaho sa kabila ng kanyang kalagayan. At upang malaman pa ang kwento sa likod ng kanyang post, binisita ng Responde team si Nathaniel sa nilipatan nilang kwarto sa Taguig City. Dito ikinuwento sa atin ni Nathaniel ang kanyang pinagdaraanan. Dun sa isang food application na ginagamit ko, nagkaroon siya ng system issue. Nung first day ng system issue, parang normal lang hindi ko makakuha ng schedule. Hoping ka na baka pwede ka pang bumiyahe. Second day, okay pa. Nung fourth day, dun na ako nag-post. Kailangan ko nang gumawa ng paraan kasi 4 na araw na yung nawala sa akin. Tapos lilipat pa kaming bahay. Ang daming nawalang income sa amin, ganun. Kaya naisip ko, try kong i-post na ganun, which is naghahanap ng customer. Hindi naman ako naghahanap na magbibigay ng pera. Mostly kasi ang post ko kasi customer para just in case na magandaan sila sa service ng delivery ko, uulit sila. At hindi naman siya nabigo dahil marami umanong kumuha sa kanyang serbisyo.
Sobra pong dami. Nung pinost ko po yun, nag-start po ako ng 5 p.m. po. Natapos na po ako ng 6 a.m. na kinabukasan. Naka total of 32 delivery po ako. Halos saluhin ko po yung yung panlipat po namin ng bahay. Tapos meron pong mga ibang tao po na nag-aabot ng kahit papano ng tulong. At least yun, na idagdag po namin pambili ng ng grocery, ng electric fan. Para paglipat namin, meron na po kaming konting gamit. Sa food delivery po, kapag masipag ka, makikita mo yung yung kita. Ikaw kasi yung may hawak ng oras mo. Pwede kang pumasok ng 3 hours, pwede kang pumasok ng 5 hours, pwede kang pumasok ng 10 hours. Isang taon na rin mula nang makipagsapalaran siya dito sa Maynila. Last year, September, nauna po ako dito kasi tinesting ko muna kung okay po. Nung medyo okay naman, saka pinasunod yung tatay ko. Kung ikukumpara mo yung buhay sa Cavite at buhay dito sa Manila, mas mataas yung cost of living ng Manila. Pero, nandito kasi yung oportunidad eh. Tsaka, mas mataas yung delivery fare dito compare mo sa provincial delivery rate. Sobrang baba. Kwento pa niya, inborn ang kanyang kalagayan. Ang pagkakakwento kasi ng magulang ko, inborn daw po, kinalakihan ko na lang na wala yung isang kamay ko. Nung bata, syempre, hindi mo pa alam yung realidad eh. Medyo nagtataka ka, ba't sinatawag kang putol eh? Hindi ka naman talaga putol, inborn ka naman eh. Parang habang tumatanda, nagmamature ka na, hindi mo pala dapat pansinin yung bully. Mas kailangan mo pala mag-focus sa kung ano meron sa'yo. Kung ano yung kakayaan mo. Lagi mo lang isipin na siya lang naman yung nawala sa'yo, kaya mo pa magtrabaho. Bagamat nakakapagtrabaho siya bilang delivery rider, hindi naman ikinakaila ni Nathaniel na mahirap ang kanyang ginagawa. Siguro may time pag long drop, nangangalay lang, pero hihinto. Tapos pahinga konti. Pag nawala yung ngalay nung kamay, biyahe na uli. Kasi maganda kasi sa akin, nasa kaliwa yung disability, nasa kanan yung throttle. Tapos, ang foot brake ko nasa baba, yung isa kong preno nasa kanan. Ang nagiging function ng braso ko sa manibela, taga-tukod na lang. Pag malalapit yung drop-off, hindi naman ako nahihirapan. Problema lang natin kapag medyo malakas ang ulan. May mga part po kasi ang BGC na may mga steel plate. Madulas talaga kapag pumatong ka dun. Pero bago maging delivery rider, sinubok din niyang mamasukan sa iba't ibang trabaho. Sa palengke, tinda ng gulay, naging kargador ng gulay, nagtinda ng prutas, naging kargador din po ng prutas. Ang tinagalang kong trabaho po, yung paggawa po ng lumpia wrapper. Yung kulay puti na nasa plate. Nagsimula po ako doon, nagmamasa. Hanggang sa pinakahuli po, pag hindi po dumating yung tagaluto ko, ako na po yung mismong nakikita dun sa sa may plate po, ako na po yung nagluluto. Maging ang kanyang ama ay hanga sa kanyang determinasyon na maghanap buhay. May mauwi lamang na pera sa kanilang pamilya. Naghanap buhay na lang siya na sarili niya, kariton, kung ano nung pwede. Pinamabigat nga niya, pero tataka kung hanap buhay yung lumpia wrapper making. Paano niya magagawa yun, di ba? Kung kayo nakakita. Anong pandadampot yung sa putol, di ba? Kagano mabilis yan, di ba? Yun nakita ko rin pagmasa, prutas. Yung prutas, okay lang yan. Kariton, tapos sa palengke, asin, yan. Dami niyang mga sariling hanap buhay. Isa rin sa ginagawang motibasyon ni Nathaniel para magpursige sa pagtatrabaho ay ang kalagayan ng kanyang ama. May kasi papa. Pagka hindi ako nakakapagtrabaho, pag minsan nauubusan ng inhaler, yun, medyo dun lang naman gumigewang yung aking budget. Pagka walang inhaler si papa, kaya biglang inatake, wala pa lang pang sa nebulizer. Yun, pero pagka sobra naman po yung income ko, pinaglalaanan ko talaga. Kasi nakikita naman po yung shot sa inhaler, kung ilang shot na lang eh. Siyempre, pag mga 30, ipon ka na. Kapag hindi ka siya, doon naman, papauwiin ako. Umuwi ka, kasi hindi ka ako. Yun, uwi.
Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nasira ang cellphone na kanyang ginagamit sa kanyang pagtatrabaho. Nasira yung phone ko nung nag-uulan. Na-disgrasya kasi ako dito sa taas ng BGC. Ang motor lang naman ang nag-slide. Kaso, yung cellphone ko, tumalsik sa spot na puro tubig. Ayun, nababad. Nung una, okay pa nagagamit ko pa Parang nag-white-white lang ng konti. Tapos, nung nag-start ako mag-deliver ng malayo, siguro mga 8 kilometer. Pagdating ko dun sa drop-off, hindi ko na siya magamit. Black na talaga siya. Ginawa ko, umuwi na lang muna ako dito. Niram ko yung phone ng tatay ko. Kasi sabi ko, hindi ako makakapagtrabaho kapag wala akong cellphone. Maging ang ginagamit niyang motor sa pagdi-deliver ay nawala na rin sa kanya. Nahatak po. Ang sabi ko kasi, baka hindi ko na mahulugan sa susunod na buwan. Nagagalit na yung ahente. Sabi niya, sir, pag di mo pa to binayaran sa susunod na buwan, pwede ka na namin pabarangay. Sabi ko, hindi, atakin mo na lang, kuya. Sabi ko, gagawa na lang ako ng paraan para makakuha ng ibang motor. Sabi ko, mas inuna ko yung panlipat namin Yung motor ho na ginagamit ko, sinuli ko na ho dun sa motor company na inanuhan ko. Kinuhanan ko ng motor. Tapos, kinausap ko yung mga kasama ko, baka pwede niyo ako mapahiram. Sige, boundaryan mo to. Meron akong bakante, boundaryan mo na lang. 100 isang araw. Sabi ko, sige, walang problema. Ayun, kahit pa paano, nag-iipon lang ng konting pan-down uli para makakuha ng motor. Kasi mas tipid pag may sarili kang motor. At syempre pa, hindi na pinalagpas ng Responde team ang pagkakataon na makatulong kay Nathaniel dahil bitbit na natin ang bagong cellphone na maaari niyang gamitin sa kanyang trabaho. Kapag nagbumabiyahe ka, walang phone yung tatay mo. Paano kanya yung sasabihan kapag kailangan ng umuwi? Hindi, ang ginagawa ko kasi, ang deliver ko lang mostly dito hanggat wala akong cellphone. Para ang deliver ko dito lang sa area, nasisilip-silip ko. Pag malayo, nagbe-break ako, babalik ulit ako dito. Hindi na ako kumukuha ng booking sa labas. Ito, pagay nyo pang trabaho. Ay. Bagong cellphone. Salamat po. Yan, para may magamit ka na. Hindi ka nahihirap sa tatay mo ng cellphone. Thank you po. Lubos naman ang pasasalamat ni Nathaniel na meron na siyang magagamit na bagong cellphone. Malaking tulong po ito sa akin kasi hindi na ako mangangamba na kapag lumayo ako ng duty, baka atakihin ng hikayin tatay ko, hindi niya ako makontak. Malaking accessible po sa amin yun. Maraming salamat po sa nagbigay po ng panibagong cellphone sa akin. Hindi lang ho basta cellphone yung naibigay, kundi pati yung alwan ho ng trabaho. Yun ho yung mas naging benepisyo po yun sa akin. Maraming salamat po sa Responde at sa Net25 po sa lahat po ng tulong na ibigay niyo po sa akin. Pinatunayan sa atin ni Nathaniel na hindi hadlang ang kapansanan upang makapagtrabaho at may taguyod ang kanyang pamilya. Dahil nagsisilbi itong pundasyon niya upang lalo pang magpursige na magtrabaho at maging inspirasyon sa iba at hindi kawaan dahil sa kanyang kakulangan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Para makatulong sa pamilya, ang batang parking boy na si Dave madalas na nasa Banawe.
at ang kanyang kagandahang loob at pagiging matapat nasaksihan ng mag-asawang vlogger na sina Mommy and Daddy Diaries PH. Ang kwento ng kanilang pagtatagpo, narito at inyo pong panoorin. Ang post na ito ni Shara at Vlad Magallanes o mas kilala bilang mga sikat na content creators na sina Mommy at Daddy Diaries PH ay umani ng paghanga mula sa marami nating netizen. Galing mo, Dave! God bless you, Dave! Sana lumaki kang tama talaga. Upang alamin ang storya sa likod ng viral post na ito, agad kaming nakipag-ugnayan sa mag-asawa. Nakakatuwa yung kwento na yun kasi galing tayo sa... Dito ba tayo galing nun? Dito tayo galing sa bahay namin sa Malabon. Tapos sabi namin, kain tayo sa labas. So, simula po bandang Quezon Ave, Binaybay namin. sabi namin, ay sarado. Sarado na po. Hanggang sa napuntahan namin yung restaurant kung saan po namin nakilala si Dave. Parang dinala tayo ng tadhana rin doon no? Magpa-park po kasi kami noon. Ngayon, ako kasi minsan may tendency ako na may mga gamit na nahuhulog na hindi ko napapansin. At eto na nga, nahulog po yung isa naming gamit. So, nasa parang garapon siya. Nasa parang container siya na ang laman po nun ay mga gold. So, yung mga jewelry siya. Nahulog siya without me knowing. Tapos, papunta na kami doon sa restaurant. Etong si Dave, yung batang si Dave, hinabol kami. Sabi, kuya, ikaw tinawag, di ba? May kuya, nahulog po. Kasi nagpasalamat kami, ay nako, salamat na binalik niya nga. Kasi actually, yung mga gold po na alahas ni Mrs. no, mga bagong bili pa niya yun. Oo, bagong bili pa yun. Kaya alam nyo, parang thankful din kami kay Dave na binalik niya. Kasi kung makikita niyo po yung garapon na yun, wala kasi dito no? Ano siya, malambot siya pero sa bandang taas, clear siya, makikita niya yung loob. Kaya talagang humanga po kami sa kanya na talagang hindi siya nagka-interest. Ewan ko kasi kitang-kita mo kung ano yung nasa loob nun Medyo jelly lang siya sa gilid pero yung nandito lahat, kitang-kita mo. Ang batang parking boy na kanilang tinutukoy ay si Dave. Buong oras ng pagkain namin, iniisip natin, bilisan natin kumain. Mamaya wala na yan. Mamaya hindi natin siya... Gusto rin po talaga namin siyang abutan mabigyan. ulit. Kasi gusto namin siyang, bigyan something in return. Though, ang honesty naman, hindi naman kailangan ng something in return. Pero kami kasi, gusto namin siyang mabahagian lang. Kasi, sa totoo lang, minsan nagkakaroon tayo ng notion na kapag may nakikita tayo na less fortunate, parang isipin natin, gamit natin, gano'n. Pero, hindi po lahat gano'n. Kagaya itong batang si Dave, talagang patunay siya na ang dami pa rin honest sa mundo, nandun pa rin yung goodness, hindi pa rin nawawala. Kaya, yun po talaga yung nag-touch sa mga puso niya. Parang bigyan natin siya ng, kahit sa amin, parang hindi siya ganun kalakihan. Pero alam namin, sa kanya, malayo yung maaabot ko lang. Po, sa akin naniniwala po, lahat ay nagsisimula sa tahanan. Sa kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. Nausap namin si Dave, nag-uusap kami, sabi na ang galing ng pagpapalaki ng mga magulang doon sa bata. Kasi kanina talaga matututunan, di ba yung character ng bata, yung pundasyon ng pagkatao ng bata sa mga magulang. Tsaka hindi madaling i-penetrate ng ibang ugali yung isang bata o isang anak kung yung pagpapalaki ng magulang sa kanya strong, di ba? Kumbaga parang may shield dyan na kahit anong sabihin sa akin, gawin natin to, sabihin na kaibigan niya. Hindi niya basta-basta gagawin. Parang walang peer pressure. Nandun siya sa tama dahil yun yung values na pinalaki sa kanya ng mga magulang niya. Pero yun nga po, yun yung pinag-uusapan din namin. Sabi mo, kami sa mga magulang nito. Ma'am, kung makikita niyo sa comment section ng post namin, ang daming sumasaludo dun sa magulang ng bata. Kasi yung mga magulang talaga ang magtuturo ng kabutihang asal sa mga bata. At sabi namin habang kausap kasi namin si Dave, genuine pang bata. So malamang doon yung nakuha yun sa mga magulang niya. Maganda yan, Dave. Pagpatuloy mo yung ganyang kabaitan. Agad namin siyang hinanap dito sa Banawe kung saan sinasabing nakita at nakilala siya ni Shara.
kal naman sila. Paparking po kami. Sakto lang po sa pagkain. Araw-araw. Minsan po, lang po yung nakikita niya. May 100, may 200. Nag-iisang anak lamang si Dave, kaya naman si Nenita Trudel nakatutok sa pagpapalaki sa bata. Ngunit tulad ng karaniwang bata, aminado silang si Dave may taglay na kapilyuhan. Kaya naman hindi na nila inakala na marami ang hahanga sa simpleng bagay na ginagawa ng kanilang anak. Malambing po. Lagi po niya ako naasar. Tahimik din po. Tinuturuan po ng tatay niya ng asal. Pagka kagaya sa mga iba, yung iba nagnanakaw, yung iba, kaya habi niya nga po sa akin, siyempre mama, nag-aaral po ako eh. Nung pagka-uwi niya, habi niya, mama, may video ako dyan. Nung buksan namin yung cellphone niya, nakita namin. Pero, si Dave, tigyan mo. Ayun, nakita ko sa kanya. Kita namin. Dami nga daw natutuwa dun eh. Dami na nagla-like. Para naman kay Rodel, importante na lumaki si Dave na marangal at hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Pero mabait na po bata yan. Walang problema. Matulungin, siya sa magulang. Sa lola niya pagdating, nakausap na kanya. Nag-aaral ko po talaga para sa kanya rin po yung ginagawa ko. Sabi ko sa kanya, paglaki niya, para sa'yo rin yan. Makapagtrabaho ka, makapaghanap ka ng magandang trabaho. Yung kinikita niya rin po sa parking, pinambabaon niya rin po. Pagkuha siyang pambaon, yung sobra, binibigay niya sa mama niya. Sa kabila ng kanilang kalagayan sa buhay, hindi ito dapat maging dahilan para sila ay manlamang sa kapwa. Hindi naman po talaga sa atin yun eh. Baga, nakita lang natin, pero hindi sa atin yun, di ba? Baga, kailangan nila yun. Lalo na pag pera. Kasi minsan, di mo masabi, may sakit din yung kamag-anak, kailangan isoli yung isang bagay, di ba? Para, makatulong ka rin. Proud po ba kayo na ganun yung pag-uugali Oo ni naman. Dave? Kasi, lalo't anak ko po yan. Di ba? Makita ko nga yung sa cellphone ko, makita ko yung niya, yung babae na nagano sa kanya. Sabi ko, ikaw pala to, di ba? Kaya ano po yung tingnan sa eskwelahan, sabi ko, anak, nandito ka na, kuda mo. Sabi ko sa kanya, sabi ko, ano ka na? Naka-viral ka na, sabi ko sa kanya. Sabi ko yan, sabi ko sa kanya, tama yung ginagawa mo na yan. Magantong mulat sa ibang bata na pag yung nakakuha ng ibang gamit, naglalayo na, o pera, tatakbo na. Diba? Tatakbo na. Pero ikaw kako, kinakailangan isoli mo kasi mamaya may nangangailangan din ng tao na yan, hindi ka hindi ka mahirapan, di ba? Kasi sa atin din ang balik niyan eh. Di ba? Sa atin din ang balik niyan. Halimbawa, nalaglagan ng pera na malaking pera ng tao. Tapos inangkin mo. Eh paano yung nag-aagaw ba? Nag-aagaw buhay yung anak mo. O kahit anong kamag-anak mo. Hindi magagamot. Eh nasa yung pera, di ba? Isoli mo. Wala ka man. Isoli mo sa yung barangay. O kaya pag hindi natin kilala, may number, tawagan natin. Ano pa yung ko sa kanya? Pasado alas 12 nang makauwi si Dave mula sa eskwela. Matapos magbihis at kumain, isang mahiyaing bata ang humarap sa amin. Dave, anong grade mo na? Grade 4. Kamusta naman yung pag-aaral mo? Okay lang po. Masaya ka ba pag nag-aaral ka? May mga kalaro po. Tipid man ng mga sagot at madalas ay ngiti ang kanyang pinapakita. Batid namin ang sinseridad sa kanyang mga binibitawang salita sa amin. Dinampot ko po. Tapos, nung binuksan ko muna po, tapos binalik ko. Akala ko po kulay dilim lang po yung laman eh. Binalik ko na lang po. Abang nasa labas po sila. Nakita ko po kasi nalaglag ng bata po eh. Baka kailangan pa po nila eh. Bakit dapat natin ibalik yung hindi
Sama po pag hindi po binalik. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, ang pamilya ni Dave masayahin at hindi iniindang problemang kinakaharap nila sa araw-araw. Kaya naman para sila ay marespondihan, nagbigay tayo ng ilang pagkain, bigas at pambaon ni Dave sa eskwela. Nag-abot din tayo ng cash na pwede nilang magamit sa iba pa nilang pangangailangan. Malaking tulong po sa amin to. Maraming salamat po sa inyo. Dahil sa nakita naming sitwasyon na mag-anak, sasangguni ang responde team sa National Housing Authority kung papaano maaring mabigyan ng pagkakataon ng pamilya ni Dave na magkaroon ng sariling bahay dito pa rin sa lungsod ng Quezon. Ako na walang coincidences in life. So, nabanggit nga po ng husband ko kanina na naghahanap lang naman kami ng makakainan. At lahat sarado or pasara na. So, dun kami dinala sa lugar na yon. So, naniniwala ako na we were meant to be in that place in that exact moment to meet Dave. Na maipahatid yung message niya sa mundo. At ayun nga po, na makita ng mga tao na mabuti ang puso ng mga tao na kahit less fortunate, di ba? Hindi po ibig sabihin no na hindi na maganda ang kanilang puso, di ba? At natutuwa nga ako, ma'am, na may mga kayo po, nahatidan nyo sila ng tulong, di ba? Parang through us, na-meet nyo sila at natutulungan nyo po sila. Di ba? At alam ko, hindi lang kami po at hindi lang din po kayo ang last na makakapaghatid sa kanila ng tulong. Alam ko sa kanya, lalaki sa mabuting tao. Alam ko, one day, yung kaya niyang magiging blessing siya sa pamilya niya. Alam ko, nakikita ko sa batang yun eh. Ano lang to, stepping stone pa lang ni Dave to para makita niya kung ano yung tunay niyang potential nang dahil sa kabutihang ng ugali niya. Alam ko sa sarili ko, maraming mga pinto magbubukas. Balang araw, paglaki niya, pag oras na magtatrabaho na siya. Si Dave sa kanyang murang edad, natuto na maging mabuting tao sa kanyang nakakasalamuha. Na kung tutusin, hindi naging hadlang ang kahirapan para malihis siya ng landas. Ang batang si Dave na nasa likod ng viral video na ito ay magpapaalala sa atin na sa mga pagkakataon na gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa, lagi itong may balik na mas mabuti para sa atin. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. We are going to launch a rocket into space. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net25. Hasain sa English subject ang mga batang mag-aaral. Ito ang isa sa tinututukan ng grupong Binhi English Literacy Foundation Incorporated. Bukod yan, rumiresponde din sila sa mga batang estudyante mula sa tinatawag na marginalized sector. Kung ano pa ang iba nilang programa, panoorin po natin. Batay sa pag-aaral na ginawa ng Organization for Economic Cooperation and Development sa pamamagitan ng Program for International Student Assessment Survey noong 2018, lumabas na mga mag-aaral sa Pilipinas edad 15 ay nakakuha ng mababang marka pagdating sa reading, mathematics at science kumpara sa mga estudyante sa ibang bansa. Ang sitwasyong ito ang nais na maagapan ng grupong Binhi English Literacy Foundation mula nang itatag nila ito noong 2008. Nag-umpisa siya sa community-based
classes, no? Nag-umpisa to sa Baseco. Our founder, Miss Lisa Tino Bayot. Nagpunta siya one time sa Baseco, kasama niya yung isang kaibigan niya. Nakita nga niya yung need. So, nag-put up sila ng maliit na klase lang yun noon. Tapos, tinitrain nila yung mga nanay para sila yung magturo din dun sa mga anak nila. And then, nakita nila yung need na ang hirap i-sustain nung project. So, ang ginawa nila, nagpag-usap sila sa public schools, no? Nagkaroon din sila ng partnership with DepEd. Through the years, na dumami yung mga eskwelahan na tinutulungan. Kasi may mga principals, no? Gusto nila yung binhi, yung programa na ginagawa natin. Pag nalilipat sila sa ibang eskwelahan, gusto nila dalhin doon. So, dumami ng dumami. Ngayon, meron kaming mga 18 schools in Metro Manila. There's one in Calamba, Laguna, kung saan nagmula si Rizal, no? May isa doon. Tapos meron sa Pasig, Parañaque, Pasay, Manila, Quezon City. Nangunguna sa kanilang programa ay ang pagtuturo sa mga estudyante kung paano magbasa, lalo na sa wikang Ingles. Nag-o-offer po kami ng isang programa, tinatawag po namin na Binhi Learning Program. Ito po ay isang after-school learning support, particular na po sa pagbabasa po sa English. At ito po ay ino-offer namin sa mga public elementary schools. Specifically po mula kinder hanggang grade 2 po. Yung pagtuturo po ay sa mga teacher po, nakaatang. Ako po yung gumagabay dun sa mga teacher kung paano yung tamang pagsasagawa ng mga activities dun sa bawat klase. Pinasukan na po namin nung konsepto or nung research po tungkol sa kung paano talaga nagbabasa ang mga bata, yung tinatawag po na science of reading. Inayos po namin yung mga activities sa paraan na mas mapapadali para sa mga bata yung pagbabasa, pati na rin po sa mga teacher. Nakatutok po kami dun sa pagde-develop ng tinatawag na phonemic awareness. Ito po yung awareness ng bata dun sa mga tunog, lalo na sa English. Kung paano ang unang tunog ng cat ay k, ang huling tunog ng cat ay t, at ang gitnang tunog ay a. Kasabay na rin po nung pag-aaral nila ng mga letters, binibigyan po namin sila ng practice dun sa understanding ng mga sounds dun sa lengguwahe. Ang mga gamit ng mga guro at estudyante sa kanila na rin nanggagaling. So, ito yung mga pinimigay namin sa mga tinatawag naming Binhi Scholars. Ito yung tinatawag na classroom in a bin. So, lahat ng materials nakalagay dito. And kung makikita nyo, ito yung actual materials na makukuha ng mga bata. So, ito yung sa Kit Zero for kinder students. So, mostly manipulative ang activities nila. We have also clay, where pwede nilang gamitin to play and form also letters and any And then we also have the sand, which you can see po, pwede rin silang mag-practice forming ng letters here. And then aside from that, meron din kaming pinaprovide na letter tiles, uppercase and lowercase. And each student, each of our scholars receives isang ganitong bag. So complete na yung items na nandun na gagamitin nila for the whole program. And then for Kit 1, which is for grade 1 students naman, kung magtataka kayo, we have a mirror. Kasi dito sila nagpa-practice ng tamang pag-form ng sounds ng bawat letter. So, for the board naman, dito sila pwede mag-practice ng spelling. Bukod pa dun sa mga bagay na pinaprovide dun sa mga students, we also provide all the materials even dun sa teachers. No? So, kung ano yung gagamitin ng mga teachers sa school. So, meron tayong mga pantasa, chalk, and even art papers. Pati yung mismong lesson plan ng mga teachers ay kasama. Dagdag pa ni Suzette, masusi nilang pinipili ang mga estudyante at para lang mapapasama sa kanilang programa. Actually, may mga schools na lumalapit sa amin na gusto nilang gawin namin yung binhi doon. Tinitingnan din namin kung yung capacity, kung masyadong maliit naman din yon, hindi din namin kinukuha. Kung very small yung school, depende dun sa ng population. Another is yung engagement ng principal. Kasi with the support of the principal, alam namin mas magiging successful yung program. Kung merong teachers na magvo-volunteer,
mahirap din yun sa oras nila, additional hours yun eh. Before we start the class, nagko-conduct kami ng pre-testing. So tinitignan namin talaga yung mga bata, nasa ang level sila. So pag nakita namin yung talagang 0 dun sa score, sila yung nilalagay namin dun sa binhi class. And then we conduct also mid-test, tingnan namin kung ano na yung progress nila. And then meron din kaming post-test. Para at the end of the year, alam namin, okay, ito na yung naabot nitong batang to. Tapos nagkakaroon kami ng culminating activity ng program na nagpipresent na yung mga bata. Malaki rin naman ang papel ng mga volunteers na siyang katuwang nila sa programa. Marami kaming volunteers na tumutulong sa amin from the production ng kits, no, yung sa bins, hanggang sa testing. Tumutulong sila. Ang ibang volunteers, ibinahaging kanilang mga ginagawa sa binhi. Iba-iba kasi ang mga activities dito sa binhi. So una, ititingnan mo muna yung abilities ng bata. Tapos pangalawa, tutulungan mo silang magbasa, unti-unti. And then, sa dulo nun, titingnan namin kung kaya na ba niya or successful ba siya dun sa mga series of activities na ginawa namin. Meron ding mga activities na magbabahagi kami ng kwento sa mga bata para naman magkaroon sila ng interest magbasa. I got interested with binhi during the production time. We call it production body during August time. So we help them complete the kit for the children, for the binhi sponsors. I started with that, and then I became part of their pre-test activities. Ang Egyptian naman na si Omar, sa binhi nakita ang pagkakataon para makatulong sa komunidad. I got interested when the opportunity was talking about helping children who are underprivileged and needed help in learning English and learning how to read because they might be behind, and that's how I contacted the team and I joined. I joined 2 sessions for pre-tests. It was quite fulfilling for me, to be honest. When I went to the schools that Binhi is involved with, of course the children at first they would be intimidated by me. It took a little bit of time for me to try to be as friendly as possible and try to make them feel comfortable. But it was quite fulfilling because you could see that just by doing a little effort, trying to ask a little bit of questions, can you read that letter? Can you make the sound of that letter? And you go through the experience, you feel like you're giving a lot of help. Binisita rin ng Responde ang Ilugin Elementary School sa Pasig City na isa sa mga beneficiaries ng binhi. Ang principal at mga magulang ng mga estudyante, iisa ang gustong mensahe sa grupo. Pasasalamat. Napakahalaga po ng ganitong programa, lalo na ngayon, marami po kasi tayo ang mga non-readers. No? Kababalik lang natin sa ating face-to-face classes. Kaya yung atin pong mga tinatawag na learning gaps, learning losses, ito po ngayon yung sinisikap natin na maging learning gains. So nagpapasalamat tayo katulad ng Binhi Foundation na isang Ilugin Elementary na napili dahil malaking bagay ito. Katunayan, yung mga bata na unang yung tinatawag yung first batch, ang laki po ng pinagbago in terms of literacy and kahit to some extent yung numeracy. Bilang isang magulang, naging maswerte kami at naging mapalad na isa sa mga anak ko ang naging beneficiary ng Binhi Literacy Foundation. Malaking tulong po kasi ito na ma-enhance yung kaalaman ng anak ko. Mas natuto siyang mag-English. Maraming salamat, Binhi Foundation, na napili nyo yung Ilugin Elementary School na isa sa mga maging beneficiary ng inyong foundation, at sana po mas marami pa po kayong matulungan na school. Sobrang halaga po kasi nung hindi pa siya kasali, mahihain siya. Tapos yung sounds of alphabet, reading, writing, nahasa siya, tsaka yung pakikisalamuha sa mga bata. Ay, maraming salamat po sa Binhi Foundation kasi malaking tulong po yung naibigay niya sa apo ko, sa mga mag-aaral dito na napili sa Ilugin Elementary School. Ayon pa kay Suset, napakahalaga na sa murang edad pa lamang ay mahubog na ang mga bata sa kanilang aralin. Pag pinabayaan natin yung mga batang hindi marunong magbasa at pinapasa lang natin sila every year kahit hindi sila marunong magbasa, pagdating nila ng grade 3, grade 4, hirap na yung mga yan eh. Struggling na yan. So, dapat maumpisahan sila talaga ng mas maaga. Kaya nga Binhi
para tong seedling na kailangan talagang alagaan, arugain, parang halaman na kailangan mong diligan, kailangan niya ng sustansya. Kasi pag hindi natin nabibigay yon, yung bata, mangunguluntoy na lang yan at hindi magta-thrive. Ang pag-aaral ay mahalin tulad natin sa pagtatanim na dapat nagsisimula sa binhi, ang paglilinang at pagtuturo ng wastong kaalaman. Dahil sa tamang paggabay at paghubog sa mga bata, ang komunidad rin ang tiyak na makikinabang kapag sila'y naging mayabong at matatag na individual. Kami ang binhi, Certified E-Responder. Kung kayo po'y may nais ay sumbong sa inyo pong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na mawawala mga samut-saring problema, kaya tuloy lamang po pag-aksyon, paghahanap ng solusyon. Lalo na ngayon na may masasandalan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado, ito pong Responde, mata ng mamamayan, at ako po si Alex Santos. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal.